criminal, the protection of property. Now, remember, ang ating number one duty or step in crime fighting is prevention. Meaning, ayaw natin na may krimen, ayaw natin na may kriminal, ayaw natin na magulo. So, itong alpha, this is part of our primary duty. Pinapanatili natin maayos ang ating lipunan. Pangalawa, protection of life and limbs. Pag sinabing limbs, mga kapatid, no, it is pertaining to body, katawan ng isang tao. So, pagprotekta ng buhay, magprotekta ng katawan. So, that's also part of our general objectives or primary duty. So, it's between Charlie and Delta. Now, yung Charlie at Delta, parehas naman po yung trabaho ng pulis. Pero alin dyan yung hindi mo na kailangan gawin kung nagawa mo naman yung una? Kasi ang idea dyan, Tol, is that kung na-prevent mo naman ang krimen, kung maayos ang ating society, hindi mo kailangan gawin yung pag-aresto, hindi mo kailangan gawin yung paglagay sa kulungan. Yes, trabaho natin yan, pero kung nagawa mo yung una, yung general, yung primary, hindi mo na kailangan gawin yung iba. So between Charlie and Delta, the answer is Charlie. Yes, hindi na natin to primary duty. Trabaho natin, pero hindi siya kasama sa mga primary duty or general objective. So the answer is Charlie. Okay, so very good ha. O next, number 26 tayo mga buddy. Okay, which of the following is not a factor in determining police applicants' aptitude to join the police service? So A, likability, affability. B, congeniality and sex appeal. C, outside interest and conversational ability. Or D, no disagreeable mannerism. So, may binanggit na naman ng knock sa atin. At since isa lang siya, hindi natin buburahin. Kasama din sa question to, no? So, alin daw ang factor? Hindi kasama sa mga factor upang malaman ang aptitude ng isang aplikante. Now, sir, una sa lahat, ano po ba yung factor? Pag sinabi natin factor, ladies and gentlemen, factor can mean basis, reason, or let's say, pwedeng masabi siya na standard. Okay? So, basis, reason, or standard. Alin dyan na hindi naman daw rason, hindi naman daw reason, basis, or hindi standard sa pag-alam ng aptitude ng isang aplikante. Now, sir, ano naman po yung aptitude? Kung sinabing aptitude, ladies and gentlemen, it means yung iyong suitability. Suitability, no, to something. Okay? Meaning, karapat-dapat ka ba, talaga bang nababagay ka sa trabaho? Parang ganun siya. Suitability to work or be a part of a group. Yan, okay? Yan po yung aptitude, no? So, alin dyan ang hindi inaalam, hindi kailangan sa pag-alam kung karapat-dapat ba ang isang aplikante. A, likability, affability. Tapos sinabing likability, affability, ibig sabihin po, meron kang na positive, let's say, positive demeanor. Okay, no? Pag sinabing demeanor, positive na approach. Okay? Pangalawa, congeniality and sex appeal. Meaning, pag sinabing congeniality, positive din yun, sex appeal, din yan, you are attractive. Okay? Attractive, no? Next, letter C. Outside interest, conversational ability, no? So, ibig sabihin nito, it is ability to socialize. Okay? And disagreeable mannerisms, no? Kung sinabing disagreeable, you have no, let's say, irritating, let's say, let's say, mannerisms, okay? Or, kasi pag sinabi nating mannerisms, it means yung nakasanayan mo or nakaugalian mo. Okay? Yung palagi mong ginagawa. Mannerism, it means yung routine. Parang routine. Pwedeng routine siya o pwedeng cycle. Yan. Okay? So now, in aptitude, ganito po siya. Okay? Kapag nag-apply tayo, saan inaalam or kailan inaalam ang aptitude natin? Now, inaalam ng PNP ang aptitude ng isang aplikante sa tinatawag nating final deliberation. Yung final deliberation, mga kapatid, yan po yung panahon na isa-isa kayong kakausapin ng PNP officials and you will be asked certain questions. Okay? Tapos, individual ang sagot dyan, tol. Individual ang sagot, individual ang tanong, individual lahat.
Isa-isa. And now, inaalam ng PNP not only ang mga sasabihin mo, o ano ang mga sasagutin mo, but also based on yourself, ano yung mga bagay na karapat-dapat sa'yo at hindi nababagay sa trabaho. Okay? So now, in terms of final deliberation, since kinakausap tayo, isa sa mga inaalam ng PNP sa atin is yung ability natin makipag-usap. Okay? So, meron ka bang ability makipag-usap? Malinaw ka ba makipag-usap? Straight to the point ka ba? Kasi bilang pulis, no, bilang pulis, since ikaw ay public servant, ikaw ay palaging kakausapin ng mga tao. So kung wala kang ability makipag-usap or socialize, no, mahihirapan kang gawin ang trabaho mo. So itong Charlie, kasama yan sa mga tinitignan ng PNP sa atin. Alisin natin yung Charlie sa pagpipilian. Okay? Ano ba po? Letter D, no disagreeable mannerism. Ayaw ng PNP na merong mga pangit na ugali or hindi magandang mannerism or nakaugalian ang isang, let's say, isang aplikante. O ito halimbawa, one of the things na ayaw makita ng ating PNP sa mga aplikant ay yung mga mannerisms katulad ng pagkagat ng ngipin, pag kinakabahan, pag tinatanong sila, nakakawin sa ulo, no? O kaya gumagalaw-galaw yung kamay, binte, hindi mapakali, yung mga ganun bagay. Ano pa, in terms of conversation, ito, isa sa mga ayaw ng PNP, ng officials, is pag nakikipag-usap, meron tinatawag na speech pause. Pag sinabing speech pause, yan yung habang nag-iisip ka, para ka naglo-loading. Halimbawa, nag-iisip ka na tinanong ka, what do you possess or what quality do you possess that makes you suitable to be a police officer? Parang gano'n. Halimbawa, tinanong ka, anong meron ka kaya bagay ka maging police? Parang gano'n. Tapos sumagot ka, kasi po, sir, I'm suitable to be a police because yung ganun tol, yung pag nakikipag-usap ka, yung parang naglo-loading yung isip ng kausap mo. Parang ganun. So, bakit pakinggan? Kasi kapag ka ng parang may dumadaang barko. Parang gano'n. So, hindi maganda pakinggan tol. Okay? Hindi maganda pakinggan. Hindi siya kaaya-aya pagkausap mo isang tao. Kaya, yun ang halimbawa ng mga disagreeable mannerisms. So, that's also one of the things, no, na tinitignan ng PNP. So, itong Delta, alisin natin yan, okay? It's between Alpha and Bravo. Alin dyan ang, uh, alin dyan ang kasama sa tinitignan, alin lang hindi. Okay, ganito. Alin dyan ang wala namang pakialam si PNP? O dapat ba positive ang demeanor approach mo? O dapat ba attractive ka? Okay? So, sa PNP ba kailangan positive approach ka? Bilang isang public servant, isang social worker na kasama ng society, dapat you can be approached by the community in a positive way. Meaning, madali kang lapitan or ikaw po ay merong tinatawag na likability, na tingin pa lang sa'yo, mapagkakatiwalaan ka nila, o kaya naman, ibig sabihin, ikaw po ay, let's say, kaaya-ayang lapitan. Kasi may mga iba na, tinignan mo pa lang, kasi makakot kagad. So, paano makakausapin yun? Diba? So, hindi ka malalapitan ng mga tao kapag gano'n. How about the third B? Kailangan ba pogi ka? Kailangan ba maganda ka? Kailangan ba may abs ka? Kailangan ba mukha kang model? Hindi naman pag model o pag-aartista ang gagawin mo. Magpupulis ka, public servant ka, hindi kailangan na attractive ka. Okay? So, hindi kailangan na mukha kang model o mukha kang artista. Actually, mas preferred pa nga ng PNP na mukha kang criminal eh. Bakit? Kasi para halimbawa, mukha kang butiki. Bagay na bagay ka para maging asset. Okay ba? Bagay na bagay ka para maging penetration agent. Yung tipong ikaw yung papapuntahin sa mga hideout ng kriminal o kaya magpapanggap kang buyer ng droga. Halimbawa, mukha kang butiki. Ikaw yung ginamit na penetration agent sa bypass operation. Pag nakita ka ng seller o ng pusher, tapos nakita ka, mukha kang butiki, ang iisipin niya,
bibili ng droga to. Bakit? Kasi mukhang adik eh. Oh. Pero kapag kamukha mo si Cardo, oh, pag nakita ka ng mga kriminal, uy, malinis to ah. Uy, matikas ah. Pulis to, malamang. O, hindi pa pwede. Ibig sabihin, bulilasok agad yung operation natin. Kasi mukha kang police. Di ba? So, well, kidding aside, hindi naman kailangan talaga sobrang pogi, sobrang ganda. As long as pleasant looking ka, or positive ang approach mo, demeanor mo, na malalapitan ka, that's good enough. So, so between the two, between Alpha and Bravo, ang hindi po kailangan dito is Bravo. So, the answer is congeniality and sex appeal. So, walang pakialam si PNP kung pogi ka o maganda ka. As long as pleasant looking, pasado ka sa qualification, magiging pulis ka. Okay? So, yun po ang tamang sagot natin sa number 26. Okay? Next tayo ha. Number 27. Okay. The PNP National Operational Support Unit that provides security to high-ranking government officials, no, foreign dignitaries, VIPs, and other person requiring security. No? Anong National Support Unit? Grabe ka, sir. Galing ako sa sakit. Magaling na ata ako. Buti ka pa gumaling na, bro. Ako may sakit pa. Okay, as I was saying, no? Okay, so, the PNP National Support Unit that provides security to high-ranking official, dignitaries, VIPs. Ang tinatanong sa atin mga buddy, anong unit daw ng PNP ang nagbibigay po ng tinatawag nating VIP security, provides security sa mga VIPs. Pag sinabing VIP, very important person. Halimbawa niyan, government official, mga foreign diplomat, VIP. Ano yan? Is it PSPG or Police Security Protection Group, Civil Security Group, Intelligence Group, Aviation Security? Now, obviously, hindi naman po intelligence. Kasi ang intelligence, it is gathering and processing information. Okay? So, ang intel natin, they are the ones gathering in and processing information, di ba? So, hindi naman intel. Ang aviation, mga kapatid, the word aviation, it relates to air or airports, okay? Yung mga aeroplano. So, ito po, it is protection and security, okay? Security to airports, no? And anti-hijacking operations. Okay? So, ang aviation or ABSE group natin mga kapatid, ang siyang nagbibigay ng security and protection at laban sa hijacking sa mga airport natin. Okay? So sir, ibig sabihin po ba, sila po yung tinatawag na airport police? Yung aviation po ba ay tinatawag na airport police? Hindi po. Okay, liwanagin natin yan ha. Magkaiba po ang airport police sa aviation police. Okay? Now, ang airport police, kaya sila tinatawag na police dahil ang trabaho nila ay similar sa mga police, which nagpapagtupad ng airport rules, airport regulations, safety, security ng mga passengers. Okay? Pero, hindi sila under ng PNP. Because airport police are members of the DOTR. Okay? Under ng Department of Transportation ang airport police natin. Pero pag sinabing aviation police o yung ABSE group, well, yan na po yung talagang under ng PNP na police natin ng PNP na naka-assign sa airport para magbantay ng airport. Pero ulitin ko ha, ang airport police, hindi po sila PNP officers. Okay? Under ng DOTR yung mga yan. Kaya lang pulis ang tawag dahil trabaho nila ay parang kaparehas ng pulis natin. Pero hindi sila PNP members. And now, hindi binanggit sa question airport, walang binanggit na aeroplano. So obviously, hindi naman po aviation. Alisin natin ang delta sa mga pagpipilian. So it's between Alpha and Bravo. Alin dyan? So may binanggit pareha sa Alpha and Bravo na word na security. Pero sino sa dalawa ang tamang sagot? The answer is Alpha or PSPG. Police, Security, and Protection Group. From the word security and protection, nagbibigay na sila ng VIP security. Pinoprotektahan yung mga foreign official at mga VIPs. Ang Civil Security Group, mga kapatid, or CSG, ito po yung ating NOSU, task to supervise and control private
security, and detective agencies. Okay? So, basta't usapin ng mga gwardya, detective, at security agency, it is under the civil security group. Okay? Under ng civil security group yan, tol. Yung SOSHA stands for Supervisory Office for Security and Investigative Agencies. Under siya ng civil security group. Okay? So basta tungkol sa gwardiya, detective, civil security group. Pero kapag VIP security, it's police security and protection group. Okay? So yun po yun, no? Sir, parehas po ba na ranking and position sa airport police sa PNP, sir? Hindi po, magkaiba po. Hindi ko kabisado yung rango ng airport police eh. Pero magkaiba po kasi nga magkaibang agency sila. Magkaibang department, magkaibang grupo. Ang airport police at PNP natin. Kaya definitely magkaiba sila, no? Now, sir, yung PPT po ba ibibigay nyo every year may definition na po? Okay. So yan. So parang tanong kanina, no? Itong ginagamit ko ngayon, I will try to coordinate. Iko-coordinate ko muna kay Sir Lester ninyo, no? So, para magkaroon kayo ng copy na kung sakali, ito na rin, para at least pag nag-review ko kayo, meron kayong mababasa na mga explanation at meron na siyang mga notes kumbaga para at least makatulong sa inyo na makapag-aral ng maayos, okay? Pero ganito po ha, meron lang po sana ako request, okay? Ang akin lang naman po sana hiling, sana po, kung sakali man na makapagbigyan na maibigay sa inyo ito, it's for your eyes only na lamang po. Kasi, dati po kasi, sa totoo lang, maluwag talaga ako sa pagbibigay ng mga materials. Kaya, kasi ang mindset ko, hindi naman para sa akin to. Tapos na ako sa board exam eh. Ginawa ko to para sa mga magbo-board, para makatulong sa kanila, di ba? But, apparently, napagsasamantalahan po kasi na may mga pagkakataon po na nakikita ko yung material ko sa ibang lugar na hindi ko naman pinagbigyan. Ibig sabihin, kinakaalam po kasi ng iba. At ang masama pa dyan, may mga iba po ko nakikita na ibinibenta po yung aking material without my permission or acknowledgement. Although hindi ko hinahabol yung pera, pero ang point ko doon is, it's the disrespect kasi. Nakakabastos po kasi kapag gano'n. So, kumbaga, naging mabait ako sa pagtulong na makapag-aral o makapasa kayo. Pero, may mga iba kasi na sinasamantala. Okay? Kaya, ever since, naging mahigpit po talaga ako sa pagbibigay ng mga materials ko. Okay? Pero, sige, I will coordinate with Sir Lester kung sakaling mapayagan tayo, no? But as I said, yun nga po ang hiling ko. Sana po for eyes na lang siya, huwag nyo na ikalat, at huwag nyo ibebenta. Okay? Kasi ako nga binibigay ko libre, di ba? So kayo ibebenta, yung iba binibenta nila, no? So yun lang po ang aking request sana kung sakali. Okay? So sige, let's continue yung ating discussion. Number 20 na tayo, number 28. Okay. Under the 8551, the PNP shall reserve how many percent of its annual recruitment, training, and education quota for women. So, ilan daw po, okay? Ilang porsyento ang i-reserve ng PNP para sa mga kababaihan natin, no? Quota for women. So, this is in pursuant to RA 8551. So, lahat naman kayo tamang sagot. Pare-parehas naman. So, the answer is 10. Very good, okay? 10%. So, halimbawa, kung merong 1,000 na quota, no, sa NCR, for example, 1,000 na quota, ibig sabihin, sa 1,000 na yun, 100 dapat babae. Okay? So, bakit kailangan may babae? Para po may diversity, meron tayong equal opportunity para sa lahat. Okay? So, although yes, 10% lang siya, pero still, nabibigyan ng pagkakataon ang mga babae na makapagtrabaho sa ating pambansang pulisya. No? So, yun po ang ating pinaka-purpose dyan. Okay? Next tayo, number 29. When a male PNP applicant is 1.57 in height, is he qualified to proceed with the application process? So, tinatanong po, qualified daw ba na mag-proceed ang isang aplikante na lalaki? Ito lalaki po siya. Tapos, ang height niya, 1.57. So, pag 1.57, ilang feet yan? That's 5 feet 4 inches. Okay, 5 feet 4 yan. So, pasok ba siya o hindi? No.
because he did not meet the qualification. Okay? B, yes, because he can apply for height waiver. C, no, because wala siyang eligibility. Or D, yes, yes lang. Now, pinag-usapan na natin kanina, di ba? Yung ating 11549, RA 11549. Binawasan natin ang height requirement. Kung babalik tayo sa kanina pinag-usapan natin, ito po yun. Sa height requirement natin, yan, ito. So, in RA 11549, okay, we reduce the height requirement, di ba? So, ngayon, 1.57 sa lalaki, 1.52 sa babae. So, back to the question, okay, ang tamang sagot po ay yes. Okay? Pero dalawa yung yes, di ba? Dalawa yung yes. Yung Bravo, tsaka yung Charlie. Yung Bravo kasi, sinasabi dito na yes, mag-apply siya ng height waiver. No, kailangan po ba ng height waiver? Hindi na. Kasi pasok naman siya, di ba? So, ang sagot lang dito simply is yes, yun lang. Okay? Kaya ito bilang paalaala lang po ulit, may mga sabi-sabi kasi na sa board exam daw, kung ano yung pinakamahabang choice, ito ang tama sagot. So, huwag kayo maniniwala doon ha. Sabi-sabi lang po yun, okay? Siguro in CLJ, pwede nyo may-apply yun. Pero ngayon po, hindi na po. Okay? So, huwag kayo maniniwala sa mga sabi-sabi nila. Intindihin pa rin, basahin na maigi ang mga tanong natin, okay? Delta pala sir, kasi no need to apply indigenous people certificate. Yes, very good. No? So, sige, let's explain. Ano ba itong waiver na yan, okay? So, wait lang Ito po. Pag sinabi natin waiver program, no? Ito po yung process of application, no? To those who fail to meet, okay? Certain qualifications. Okay? Qualifications. Okay? Ito ko waiver program, isang uri siya ng proseso sa pag-a-apply na dito po ay tinatangkilik o rather tinatanggap yung mga aplikante na medyo sumablay sa iilang qualification. And now, anong mga qualification ang kasama dito? So parang ganito po, tandaan natin yung acronym, no? So ang ginagamit natin dyan, AWE. AWE. Okay? AHW. Bakit AHW? Age, height, and weight. Yan. Okay, yan yung mga waiver natin po, yung mga waiver programs. Age, height, and weight natin. Now, ang standard qualification for age para makapag-apply sa PNP ay at least 21 years old to 30 years old. Ang pinakabata 21, ang pinakamatanda 30. But in the age waiver, pinapayagan po until 35 years old. Okay? So pinapayagan until 35 na makapag-apply yung iba kapag age waiver ang gagawin mo. Next, ang height naman, okay? Ganito po, no? Is you must secure a certification, no, of membership to indigenous community. Okay? Sir, ano po yung indigenous community? Yan po yung mga katutubo natin, no? Na halimbawa is mga Aita, Badyaw, na kung saan sila po naturally maliliit talaga ang height nila kasi sa kanila po na-preserve yung lumang genes ng mga Pilipino na maliliit talaga. Kaya sila po, they are somewhat what we call as accepted sa height requirement or rather waive sa height requirement. Okay? Kaya kapag ikaw hindi ka naman member, ang gagawin mo, magpapa-membership ka sa kanila. Pupunta ka sa tinatawag nating National Commission on Indigenous People or National Commission on Muslim Filipino para magpa-secure ng membership. At kapag nakakuha ka ng certificate, yun, pwede ka na makapag-apply sa PNP kahit ikaw ay within sa height or mas mababa sa height requirement. Okay? So yun. Ang weight naman, ito will be given 6 months to comply the standard weight. Okay? Sir, ano mo ba yung standard weight? Now, ang standard weight po ay depende sa BMI. BMI stands for Body Mass Index. Kasi mayroon pong may ideal na timbang depende sa tangkad mo at sa edad mo. Now, you can search sa internet kung ano yung mga ideal weight na yan. Now, meron naman tinatawag na BMI calculator. Ilalagay mo lang doon yung height mo tsaka yung edad mo.
Tapos lalabas doon, ano dapat ang weight mo. Ngayon, ang rule is dapat hindi ka 5 kilograms over or 5 kilograms under the ideal weight. Kasi kapag over-under ka, you are overweight, underweight, hindi ka tatanggapin. Now, may mga pagkakataon na tinatanggap yung iba kahit over or under. Pero bibigyan silang 6 months para ma-apply yung standard weight nila. Halimbawa, ganito, yung 6 months na yan, yan po yung during the PSBRC, yung Public Safety Basic Recruit Course. Kaya ganito, no? Halimbawa, nag-apply ka, overweight ka, mataba ka, kumbaga, para si sir, mataba, pero cute, no? Now, tanggapin ka, oo. Pero, dapat sa 6 months na training mo, makapag cut down ka ng weight mo. Okay? Kasi, after ng 6 months, titimbangin ka ulit at kung ikaw ay hindi umabot sa standard weight, hindi ka magpapatuloy ng field training. Uwi ka na. Okay? Pero pag umabot ka sa standard weight, tuloy ka sa field training program. Ganon ang gagawin. Kaya nga yung mga katulad ni Sir na pinagpala sa timbang, no, na napabayaan sa kusina, sa training center, sa training school, may sariling company ang mga mabibigat. Ang tawag dyan, Jollibee Company. Ang inyong flag na hawak-hawak, instead of your company name na Alpha Koy, Bravo Koy, ang nakalagay na flag nyo, mukha ni Jollibee. Okay? Sa doon, mas matindi yung training nyo, mas mahaba, at yung iba, halimbawa, yung iba nagpapahinga na kayo, nag-jogging pa. Ganun ang pwedeng mangyari sa inyo. Okay? Kaya kung ayaw nyo matulad kayo doon, sa application pa lang, dapat sure na standard weight kayo. Okay? Yun po yun. No? Now, dagdagan ko lamang din po, no? Ang waiver program po, okay? Ito pa, waiver program is only considered when the number of qualified applicants falls below the quota. Okay? Ano ba ibig sabihin nito? Waiver program is only considered when the number of qualified applicants fall below the quota. Now, yung waiver program, yung mga mag-a-apply ng waiver program or mag-a-apply through the waiver program, sila po ay aasikasuhin lamang kung kulang yung nakapasa sa quota natin. Halimbawa, ganito, let's say, ang quota is 500. Ang nag-apply is 5,000. Ang nakapasa is 400. Meaning may 100 kulang. Tama? Now, inunang asikasuhin yung mga qualified. Ang nakapasa, 400 lang. Now, to fill o upang mapunan yung kulang na 100, tsaka ngayon tatanggap ng mga applicants through waiver. Okay? Kumbaga second option, ang mga applicants through waiver. Ngayon, ang uunahin yung mga age waiver. Pangalawa, height waiver. Pangatlo, weight waiver. So yun po ibig sabihin dyan, tol, na i-consider lang ang mga waiver program applicants kung kulang yung mga naging qualified sa quota natin, sa regular quota natin. Okay? So yun po ang ating tinatawag na waiver program. Lahat ng agency, yes, yung mga agency meron tayong mga waiver program. Okay? Ano pa? AHW, sir, sa lahat ba apply yan? Generally, yes. Ang inuuna talaga yung mga may edad na. Pangalawa, yung mga height. Pangatlo, yung pinakahuli yung weight. Kasi sa weight, kung mag-apply ka, dapat alam mo yung timbang mo, dapat fit ka, di ba? Doon naman sa qualification, physically, mentally fit. So, kaya inuuna yung mga malapit nang umabot sa maximum age. Kaya nga minsan, kapag na-verify ng recruitment na bata ka pa, let's say 21 years old ka, mag-a-apply ka, sinasaywar minsan ang mga aplikante natin. Sasaywar kayo, sasabihin sa inyo, tsaka ka na, bata ka pa naman eh. Paunahin mo muna yung mga may edad na. Sasaywar kayo pag gano'n. Pero huwag kayo magpapatinag. Diretso pa rin kayo sa application. Okay? Ano pa? Sir, pwede po pa ulit yung explanation sa age? Okay. Sa age ka po, di ba ang standard age natin na qualification is 21 to 30. Ang minimum is 21 years old, maximum is 30. Okay? Yun ang standard, no? Now, pinapayagan na makapag-apply yung mga over 30 pag age waiver program. Pero hanggang 35 years old. Okay? Hanggang 35 years old, true waiver. Ito ha, true waiver. Hindi siya standard.
waiver siya. Okay? So ngayon, ganito po. Kapag ba 35 ka, automatic makakapasok ka na kagad or below 35 makakapasok ka na kagad. Hindi po. Tandaan ninyo, ang waiver program, hindi lang po sapat na dapat below 35 ka, na dapat may certification ka, kasi aside from those requirement, may mga additional pa na hihingin si PNP sa'yo. Halimbawa, dapat meron kang additional skill, meron kang experience sa investigation, forensic, martial arts, marksmanship, ikaw ay sabihin natin academic excellent, no? Graduate ka ng cum laude. Kumbaga, tatanggapin ka ng PNP kahit may problema ka sa qualification, pero anong may offer mo sa amin? Ano yung pwedeng maging kapalit nung kulang mo sa qualification na ability mo na magagamit namin sa'yo? So in order to be considered, kailangan magaling ka din. Kailangan may ability ka din. Hindi sapat na may certification ka mula sa indigenous community. Hindi kailangan na below 35 ka. Kaya nga dapat, halimbawa, kapag ikaw mag-a-apply ng waiver, dapat make sure na may experience ka na sa mga investigation. Halimbawa, nag-apply ka dati, nagtrabaho ka bilang private detective, nag-undergo ka ng mga training sa forensic science, mga ganun bagay. Cum laude ka, graduate, para at least may edge ka, may advantage ka sa mga ibang applicant na ano yung meron sa'yo kung bakit namin tatanggapin ka. Hindi ka naman qualified dapat talaga. Okay? So, ganun po ibig sabihin. Parang ganun po ang idea. How about sir sa medical? May idea po ba kayo kung meron request or waiver dyan? Sa medical, wala. Hindi po binibigyan ng waiver ang medical. Lalo na kapag medyo mabigat ang case ng medical mo. Okay? Kasi ang mga common na mabibigat na kasyang medical is sakit sa puso, sakit sa lungs, hepatitis, no? Ano pa ba? Yung mga immunity, mga ganyan, hindi pinapayagan sa medical yan. Bagsak sa medical yan ganyan. Kaya nga ito okay? Ngayon pa lang, magpa-medical check-up na kayo. Generic medical check-up. Kasi hindi mo alam baka may sakit ka pala. Huwag naman sana. Pero hindi mo alam baka may sakit ka. So ngayon pa lang dapat malaman mo na. Kasi mas mahirap kung malalaman mo sa medical. Yung tipo na kapag apply ka na, gumastos ka na, ready ka na, then biglang medical bagsak ka, may sakit ka sa puso, hindi mo alam. So ngayon pa lang dapat, tingnan mo na. Kasi sa medical mahigpit sila, hindi basta-basta nagpapapasok. Kasi kahit mag-under the table ka o gumawa ka ng mahika mo, hindi ka papayagan. Bakit? Kasi ganito lang halimbawa, may sakit ka sa puso. Gusto mo mag-under the table, magbabayad ka na lang para makapasok ka. Hindi ka papayagan. Bakit? Kung mamatay ka sa loob ng training, let's say enlargement of the heart, due to rigorous activity, sino sisisihin dyan? Medical. Okay? So, pwedeng malagot si medical dyan. Ba't yung pinayagan to? May sakit sa puso to. So, hindi nag-waiver sa medical. Hindi po. Okay? So, yun po yun, no? Kaya ngayon pa lang magpa-check up na agad kayo para at least alam niyo yung kung meron pa kasakit o wala, okay? Ano ba scoliosis sa likod dyan, di ba? Yung backbone. Kasi kapag may scoliosis ka, pwedeng hindi ka makagalaw maayos eh. Pero para sure yun, mas magpa-check up. Para at least sila doctor makakapagsabi niya sa inyo. Okay? Oo. Sige mga doktor makakapagsabi sa inyo kung tingin ba makakapasok or papasa o hindi. Okay? So, at saka mag-try na maggamot, mag-exercise or magpa-massage. Merong ano dyan merong parang therapy. May therapy dyan para maayos yan. Okay? Well, let's continue. Number 30 na tayo. Number 30. Wait lang po Baka, kasi ako po ngayon ay currently naka-data lang, hindi ako naka-wifi. Kasi medyo mabagal ang wifi po. Kaya minsan naglalag si sir ninyo. Okay, so, yan, hindi naman. Okay, next tayo. Number 30. Any uniformed member of the PNP who has exhibited acts of conspicuous courage and gallantry at the risk of her life above beyond the call of duty shall be promoted to the next higher rank, provided that such acts shall be validated by the Commission based on established criteria. It is referring to what kind of promotion. Now, promotion po ang pinag-uusapan natin. Okay, promotion tayo ha. Anong promotion daw po ang ibibigay sa isang police na
pulis natin na nakapagpakita, exhibited, no? A member of the PNP, okay, exhibited the so-called acts of conspicuous courage and gallantry. Pag sinabi natin conspicuous courage and gallantry, mga kapatid, okay, ito po siya, no? Okay, acts of conspicuous, okay, conspicuous courage and gallantry means acts of bravery, heroism, and self-sacrifice. Okay? Self-sacrifice. Yan. Yan po yung acts of conspicuous courage and gallantry. Yan po yung acts of bravery, heroism, and self-sacrifice. In other words, naging bayani ka. So, anong promotion ang ibibigay sa iyo? Now, medalya ng kagitingan. Ang medalya ng kagitingan po, it is, in English, this is called as Medal of Valor. Ang Medal of Valor, mga kapatid, is the highest award, okay, that can be given, no? Ito ang pinakamataas na award na pwedeng ibigay sa isang personnel. Na kapag nabigyan ka nito, ibig sabihin talagang hindi matatawaran yung naipamalas mo. Nakapagligtas ka ng maraming buhay, nakapagpigil ka ng mas malalang, let's say, mas malalang problema, yung mga ganun bagay. So, bibigyan ka ng Medal of Valor pa ganyan. Now, since medal ang alpha, hindi naman po promotion to, alisin natin ang Medal of Valor. Let's remove alpha. Now, regular promotion. Ang regular promotion, from the word regular, no? It's the usual kind of promotion given to qualified applicants. Okay? Ang regular promotion sa mga qualified lang. Kasi merong certain qualification para ikaw po ay makapag-promotion. Now, there are 4 generic qualification for regular promotion. Education, training, time and grade, eligibility. Okay? So, yun po yung 4 na qualification. Education, dapat nakapagtapos ka ng pag-aaral. Training, nakapag-training. Ano ba? Eligibility, nakapasa ka ng examination. And time and grade, may sapat kang experience sa serbisyo. Yun ang kailangan para makapag-regular promotion. Ang special promotion, it is otherwise known as, let's say, spot, pwedeng meritorious, okay? Or pwedeng by virtue of exhibited acts. Okay? So, pag sinabi natin special promotion, pwedeng tawag ni spot, meritorious, or by virtue of exhibited acts. Ito po yung promotion na ibinibigay sa mga nakapagpakita ng kabayanihan. Okay? Showed bravery, and heroism. Yan. Okay? So now, halimbawa ng mga pagkakataon na pwedeng maipasok ng special promotion is that nakapagligtas ka, or ganito, halimbawa, during police operation, mas maraming kalaban, mas malakas ang kalaban sa iyo. Halimbawa niyan, let's say, mas maraming suspect, mas maraming hold-upper sa iyo. Ano pa? Speaking of hold-up, nakapagpigil ka ng robbery hold-up sa pampublikong sasakyan, pampublikong lugar. Yan. It's also a qualification for special promotion. Pwedeng ganon. Ano pa? Nakapagligtas ka ng buhay sa gitna ng kalamidad, yung mga calamities, natural disasters. So, anyway, na kabayanihan na pinakita mo, special promotion yan. Ano naman po yung posthumous promotion? Ito naman po yung promotion given after death of the personnel. Okay? Pagkatapos mamatay ng isang personnel, siya po ay na-promote. Posthumous promotion ang tawag, no? Now, so hindi naman po regular. Alisin natin yan. Alisin natin yung regular promotion. It's between Charlie and Delta. And now, since pinanggit sa atin yung gallantry, courage, bravery, yun yung special. Yung posthumous, namatay. Sinabi ba sa question, namatay yung ating personnel? Hindi po. Ang sabi lang, risking your life. Kung sinabing risking your life, halos ialay mo na ang buhay mo para sa trabaho, para sa serbisyo. Pero hindi sinabing namatay ka. Kaya ang best answer is Charlie. Special promotion. Okay? So yan po yung tinatawag natin special promotion, spot, meritorious, or by virtue of exhibited acts. Okay? So yan po yung promotion pag nakapagpakita ka ng kabayanihan. No? So yan po yun. Now, bilang dagdag kaalaman lang po, no? Meron po tayong provision sa batas
na kapag ikaw po ay isang recipient ng Medal of Valor, okay, pag sinabing recipient ay ikaw po ay nabigyan ng Medal of Valor, no? Ikaw po ay merong matatanggap na tinatawag na gratuity pay. Okay, gratuity pay is isang uri ng allowance, no, na lifetime and monthly makukuha mo. And now, previously, ang gratuity pay ng Medal of Valor recipient ay 20,000 a month. Meaning, lifetime, meron kang 20,000 na makukuha mula sa government, bukod pa yon sa sweldo mo. Okay? Pero ngayon po, sa bagong provision ng batas natin, meron tayong bagong batas or bagong resolution. It was the time of Duterte kasi nga, Duterte, ginawa niyang 75,000 ang Medal of Valor. So kapag ikaw ay nabigyan ng Medal of Valor, makakatanggap ka ng 75K a month aside pa sa sweldo mo. Kaya kung gusto niyo makakuha ng ganyan, galingan nyo. Okay? Sa trabaho, di ba? Sino po ba yung mga kadalasang mga nabibigyan ng Medal of Valor? Yung mga namamatay. Namamatay, nababaldado, yung mga ganang bagay. Pero hindi naman, may mga buhay pa naman na na Medal of Valor recipient. Okay? Pero common yung mga namamatayan kasi ang mga nagawa nila is risking life nga eh. Kumbaga, ialay ang buhay nila para sa serbisyo ng bansa. Yun. Okay? Yun po yun. No? Sa 44 yun, tama, mga Medal of Valor recipient yung mga yun. So, nakakatanggap ng gratuity yung pamilya nila. Yung pamilya nakakatanggap. Okay? So, yun po yun. So, that's number 30. So far, nakakasabay po ba tayo mga kabady? Nakakasabay po ba? Nakakasunod pa? Naintindihan naman po yung mga paliwanag ni Sir, no? Absorb tayo, absorb. Sabi naman nga ng habit, break tayo, bilis lang. Okay. Hindi. Actually naman talaga, meron naman ako nabanggit, di ba, na meron tayong short afternoon break, okay? So, yun po. So, it's 3:18 sa aking oras. So, yes, sige. Let's have our afternoon break saglit. Okay? Sakto number 30 tayo. And then, after 15 minutes, continue tayo para at least matapos natin na mamaya yung ating mga questions. Okay? So, sige, have your short break saglit and see you later. Okay? Sure. Okay na po. Okay, thank you. So, dun sa nagtatanong kung hanggang anong oras tayo, bali, as I have mentioned earlier, ang schedule natin is 3 days and then typically it's 8 hours kasi. So, 9 a.m. tayo nag-start. So, by schedule is 6 p.m. ang end natin. Pero as I have mentioned then, ang aking objective for today is matapos natin yung first 100 question kasi I have prepared 300 Q&A para makover natin yung Leia for the entire 3 days. So pag naubos natin yung 100 yun, we can end our day and then we will continue by tomorrow. But if ever na medyo sabihin natin tumagal-tagal, na hindi pa umaabot ng 100, tapos sabihin natin past 6 na or baka magsa 7 na, gano'n, I will be cutting the schedule or rather the session, okay? So, kasi hindi naman tayo nagmamadali talaga, di ba? Kaya nga, ito, number 30 pa lang tayo. Kasi nga, paulit-ulit ko sinasabi na ang aking aim ngayong araw na to, itong first day natin, is maipakita ko sa inyo, mai-demonstrate ko sa inyo ng maigi, clearly and objectively, yung proper way of analyzation and answering questions no, sa board examination natin. Okay? So, kaya siguro by maybe tomorrow, by the second day or third day natin, maybe doon na tayo medyo magpapaspas ng kaunti lang naman, no? Para at least para maubos natin yung mga na-prepare natin ng materials. Okay? So, it's exactly 15 minutes nung tayo ay nag-break and let us continue yung ating Q&A sa number 31. Okay? So, let's proceed to number 31. Okay, Chief of Police Bart Tulina, no, was ambushed by the members of the NPA while driving a car. Police Chief Master Sergeant Manny Buaya was designated to become the Chief of Police in his town. After 6 continuous months, no, of occupying the same, what will happen to Chief Master Sergeant Manny Buaya? Is it A, demotion by virtue of position, B, optional retirement, C, promotion by virtue of position, or D, dismissed from the service? Now, by the way,
Ano nga ba pinagkaiba ng demotion sa promotion? In differentiation, kung sinabing promotion kasi, it means upgrading. Upgrading of ranks, no? Kung sinabi namang demotion, it means downgrade, okay? Downgrading of ranks, no? Basically, upgrade yung pagtaas ng rango mo, promotion yon. Pagbaba ng rango o pagbawas ng rango, demotion yan. So, ginagawa ang promotion kapag ikaw ay karapat-dapat, qualified, or may nagawang maganda. Pag demotion naman, usually pag may nagawa kang mali, may kasalanan ka, may kaso ka, dinademote ang isang officer or personnel natin, di ba? Now, so, ang nangyari daw is that, ang tinatanong, ano daw ang mangyayari kay Manny Buhaya? Okay? After 6 months ng kanyang panunungkulan bilang COP ng doon sa kanilang town or sa kanilang bayan. Kasi yung kanilang COP nga daw na si Bart Tolina ay na-ambush, no, namatay basically speaking. So si Manny Buhaya ang nailagay as the chief of police ng kanilang bayan. So what will happen after 6 months? So is it demotion ba? No, hindi naman po. Okay, kasi nga siya yung wala naman sinasabing any bad experience si Buhaya kaya hindi siya i-demote. Wala namang nabanggit sa question na any negative situation, di ba? Now, ang optional retirement po, it is yung tinatawag natin na early retirement. Okay? Na ang requirement dito is dapat nakapag-render at least 20 years in the service. Okay? So, papayagan kang mag-optional retirement kung nakapag 20 years ka na in the service. No? Na, promotion by virtue position, pwede. Dismiss from the service. Pag sinabi naman dismiss, ladies and gentlemen, it means you are now removed. No? Removed, no, from the service. Okay? So, dismiss is tinanggal ka sa serbisyo. Tinanggal ka sa pagiging police. No? Ito do not be confused with the word relieve. Ano naman po yung relieve? Kung sinabi naman relieve, okay, it means ikaw po ay na-remove from position. Okay? So, pag nirelieve ang isang individual, it means tinanggal sa posisyon, pero police pa rin siya. Okay, pulis ka pa rin, pero wala ka sa posisyon o inalis ka sa hinahawakan mong posisyon dahil nagka-problema, nagkakaso, may concern. Pwedeng ganun eh. Pero pag sinabi natin dismiss from the service, totally tinanggal ka sa serbisyo. Hindi ka na pulis, hindi ka na pwedeng magtrabaho bilang isang pulis niyan pag sinabing dismiss ka. Now, ang tinatanong sa atin, anong mangyayari kay Buhaya pagkatapos niya manungkulan bilang COP after 6 months? And that is what we call as promotion by virtue of position. Okay? So, isang uri sa ng promotion, aside from regular and spot promotion na binanggit natin kanina, no? Itong promotion by virtue of position is that once na ikaw ay mailagay mailagay sa isang posisyon which yung rango mo is hindi tugma sa kinakailangan na rango sa posisyon na pinaglagyan sa'yo, okay? After 6 months, ikaw ay mapopromote. So, kumbaga, in explanation, ang ibig sabihin nito is that ito yung promotion, okay, given to a personnel who was, let's say, assigned to a position, no, where his or her rank, right, his or her rank does not correspond to the required rank for such position, no? So, ngayon, tulitin ko promotion by virtue of position is yan yung uri ng promotion na pag nilagay ka sa isang posisyon na hindi umangkop ang ranggo mo sa posisyon na yan, after 6 months ng panunungkulan, at tingin naman ng PNP na kaya mong gampanan yung trabaho kahit hindi angkop ang ranggo mo, kaya mong gampanan yung trabaho kahit hindi angkop ang ranggo mo, ikaw ay ipopromote sa next higher rank which is doon sa ranggo na kailangan ng posisyon hinahawakan mo. Now, let's make an example. Halimbawa, yung regional director, no, ay napatay, okay? So, ang rango ng regional director, diba sabi natin, Brigadier General. Ang rango mo, Police Colonel. Ikaw ang nailagay as temporary regional director or acting regional director. Now, Police Colonel ka, ang rango na kailangan is Brigadier General.
Now, after 6 months, kung tingin naman ng PNP na kaya mong gampanan ang pagiging RD, ipopromote ka from Colonel to Brigadier General. Kasi kaya mong gampanan para umangkop na yung ranggo mo doon sa posisyon na pinapahawakan sa iyo. Yan po yung promotion by virtue of position. Okay? So, isang uri siya ng promotion din aside from regular and spot promotion or special promotion. Now, sabi na altruism, sir, ano po yung posthumous promotion? Now, nabanggit natin kanina yung posthumous promotion. Ito siya. Letter D. Ito. So, sa pagsabing posthumous kasi after death. So, posthumous promotion is na-promote ka or ibinigay yung promotion pagkatapos mamatay ng isang personnel. Usually, nangyayari yan. Halimbawa, kapag namatay ka in line of your service. Kunyari, may ginagawa kayong operation, tapos namatay ka during operation, so pwede kong ma-promote ka after death, and that's called as promotion, a posthumous promotion. Okay? So yun po ibig sabihin ng posthumous promotion natin. O next tayo number 32. Which of the following are the qualification for the 4 regular commissioner of NAPOLCO? Okay? Alin daw po mga sumusunod na qualification sa 4 na regular commissioner ng NAPOLCO? 4 regular commissioner of ang NAPOLCO, nabanggit natin kanina, sila po ang attached agency to DILG for policy coordination. Sila rin ang kumukontrol at nagsusupervise ng PNP natin, di ba? Now, ang NAPOLCO po is headed by a chairman. Okay? NAPOLCO is headed by a chairperson or let's say chairman. No? Now ngayon, ang chairperson or chairman ng NAPOLCO shall be the DILG secretary. No? DILG secretary shall be the ex-officio. Okay? Chairman of NAPOLCO. Yan. Okay? Tapos, bukod sa pagkakaroon ng chairman ng NAPOLCO, meron ding 4 regular commissioner ang NAPOLCO, no? So, NAPOLCO, okay? NAPOLCO also has 4 regular commissioner. So, bukod sa isang chairperson, meron pang 4 na regular commissioner si NAPOLCO bilang katuwang ni chairperson sa pananungkulan at pamumuno ng NAPOLCO natin. Okay? So now, ulitin ko. Ano po ang kailangan na qualification sa 4 na regular commissioner? Now, bago tayo magtungo dyan, ganito po, meron pong rule sa pagpili ng regular commissioner. Ang rule natin is ganito. 3 okay, of the 4 regular commissioner shall be a civilian and does not come from law enforcement. Okay? And then the remaining 1 regular commissioner, okay, shall come from the law enforcement, either active or retired. Yan, so papaliwanag ko ulit ha. Now, sa 4 na regular commissioner, okay, 3 doon ay dapat civilian. Okay, hindi pwedeng galing police, hindi pwedeng former police, hindi pwedeng active police, civilian dapat. Tapos yung isa na natitira sa 4 na regular commissioner, siya lang ang pwedeng maging galing sa law enforcement. Pwedeng active police, pwedeng retired na police. Basta siya yung isa na galing sa law enforcement. So sa 4 na regular commissioner, 3 ay civilian, isa ay police. Okay? So now, ulitin natin. Ang tinatanong sa atin, alin daw po sa mga sumusunod ang qualification ng isang regular commissioner? Alin ang mga kailangan na qualification na isang regular commissioner? So, ilagay na natin o isama na natin yung mga obvious na kasama talaga sa qualification. Now, una, obviously, kailangan Filipino.
Citizen of the Philippines. Kailangan Filipino ka, di ba? Kasi government service yan. As bilang isang government service, bilang government member, kailangan Filipino ka, hindi pwedeng other nationality. Kaya nga, di ba si Alice Guo nagkaroon ng issue kasi mayor siya tapos Chinese national pala. So, kaya hindi pwede. Okay? Ano pa? Pangalawa, kailangan may master's degree. Now, ano bang master's degree, sir? Ang master's degree po, isang uri siya ng educational education na mas mataas pa sa kolehiyo. Kasi pagkatapos ng college, ang next is master's. After ng master's is doctor. Now, bakit kailangan ng master's degree? Okay? In the government kasi, usually, kapag mataas na let's say, mataas na ang posisyon na ipapahawak sa iyo or hahawakan mo, no? Kailangan ng master's degree. Hindi ka pwedeng ma-promote o mailagay sa isang mataas na posisyon sa gobyerno kung wala kang master's degree. Okay? Halimbawa, sa PNP, mula ranggong patrolman hanggang police captain, college graduate, walang problema. Okay? Yun ang kailangan na education. Now, pagdating ng police major hanggang police lieutenant colonel, preferably may masters, meaning hindi required pero mas okay kung may masters. But now, when it comes to police colonel up to general, required ang masters. Since official na yan, official na rango na yan, official na posisyon na yan, no? Kailangan ng higher education. Kaya nire-require na ang masters mula sa ranggong colonel to general. Now, same as this, since ikaw ay commissioner ng NAVERCOM, which official ka, kailangan ng masters. Kaya yung letter D, yung number 4, kailangan talaga. Okay? Yung po ang ibig sabihin niya. Now, ngayon, it's now in between 1 and 3. Alin dyan ang hindi kasama? Or, lahat ba yan kasama? Now, yung number 1, kailangan ba sa 4 na regular commissioner ay retired police officers sila? Required ba or hindi? Now, if you remember, okay, kakabanggit lang natin, di ba? Isa lang sa 4 ang pwedeng pulis. Yung 3 ay civilian. Okay? So, hindi po applicable yung qualification na retired police sa 4. Okay? Ang pinupunto dito is that, ang tinatanong kasi, anong qualification yung pasok sa 4? Ngayon, kung isasama natin yung number 1 na dapat retired police, ibig sabihin, hindi kailangan or walang kwenta itong nabanggit natin na to, na isa lang dapat ang police, no? So, yung tinatanong kasi, yung pasok sa 4. So, isa lang kasi ang police, 3 civilian. Kaya itong number 1 ay hindi kasama sa qualification. Hindi kasama ang number 1, no? Hindi kasama yan, no? O now, how about number 3? Kailangan ba member ng integrated bar? Pag sinabing member ng integrated bar, ikaw po ay isang lawyer. Lawyer ka or attorney. Okay, isang abogado ka to, no? So, yun po ang isang member ng integrated bar. So, kailangan ba lawyer or attorney ka? So, now, itong number 3, kasama po ito. So, yung 2, 3, and 4, ang mga qualification ng isang regular commissioner. So, the answer in this question is letter B. Okay? So, ang tamang sagot po is bravo. Hindi kasama ang number 1 ha. Kasi nga, ulitin ko, no? Hindi po required sa 4 na retired police. Isa lang sa 3, isa lang sa 4 ang pwedeng galing sa PNP. No, pwedeng active, pwedeng retired. So, yun po ang ating number 32. Okay? O, next tayo ha. Number 33. Responsible for the efficient and effective law enforcement of all provisions on any dangerous drug and or controlled precursors or essential chemical as mandated in 9165. Naulitin natin, ang RA 9165 mga kapatid, yan po ang ating Dangerous Drugs Act of 2002. Now, pag sinabi nating mandated, mandato, ito po ay ipinag-uutos. Okay? So, sino po ang ipinag-uutos na dapat magpatupad ng probisyon ng 9165? Sino ang nabanggit sa 9165 para magpatupad ng batas na to? Is it PNP? Is it Drug Enforcement Group? Is it Anti-Illegal Drugs Unit? Or none of the foregoing? Now, in 9165, remember, may ginawa yung agency para magpatupad ng batas.
Ano nga ulit yung agency yung ginawa ng 9165? Binanggit natin kanina. It's the Philippine Drug Enforcement Agency. PDEA po. Remember, PDEA ang number one agency sa pagpapatupad ng Dangerous Drugs Act natin. Na wala pong PDEA dyan. Pero nandyan ang none of the foregoing. Pag sinabing none of the foregoing, it also means none of the above. So parehas lang siya. Kaya since wala ang PDEA, ang tamang sagot is Delta. None of the foregoing. Ang PNP, ang Drug Enforcement Group natin, at yung lumang tawag, yung Anti-Illegal Drugs Unit natin, nandyan sila para suportahan ng PDEA. Pero ang primary group and agency na nagpapatupad ng 9165 is always PDEA. Basta droga pinag-uusapan, tandaan natin ha, basta droga pinag-uusapan, PDEA ang may kapangyarihan, ipatupad ang batas. Okay? Support lang ang PNP, support lang ang other agencies natin. So the answer in number 33 is letter D. Kasi it's supposedly dapat ay PDEA po dapat. No? So ilagay natin dito. So PDEA as mandated okay, by RA 9165. Yan, okay? Now, sabi naman niya na habit, sir, ano po ibig sabihin ng allied discipline? Saan mo nakuha yan? Okay. Dito sa ano? Sa kanina. Yan. May nakalagay dito yun, no? Allied discipline. Napansin niya na yun, no? Ni Manya na habit, no? Now, pag sinabing allied discipline, allied is yung konektado or kaparehas. Discipline can mean profession or education. So, kaparehas o katulad na edukasyon or profesyon. So, halimbawa, may in-specify na master's degree, di ba? Kasi maraming klase ng masters eh. Okay? Masters in criminology, masters in public administration, masters in forensic, business, education. Parang bachelor's lang. Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Education, Bachelor of Science in Medicine, Nursing, Engineer, ganon. So, pag sinabing allied discipline, yung mga konektado na profesyon or edukasyon sa pagpupulis, sa disiplin o profesyon natin. Okay? So halimbawa, ano ba yung connected sa mga pagpupulis? Criminology, public ad, ano ba? Let's say law, mga ganung bagay, public safety, Masters of Public Safety, Masters of National Security, mga ganung bagay, yung katulad, kaparehas, or konektado sa trabaho natin sa PNP or sa NAPOLCO. Yun po ang tinutukoy dito na allied disciplines. Okay? So yun po ang tinatanong ni Manyan na Habib. No? O next, number 34. What is the institution? Ang tinatanong mga tol, anong institution daw po of learning? So pag sinabing learning, pag-aaral, okay? Learning, pag-aaral, no? Na sila po sila po ang responsible for the let's say development and education ng mga personnel natin sa Tri-Bureau under the DILG. So pag sinabi natin learning, it can mean training. So sino nga po ba ulit ang responsable sa training o pagsasanay ng mga bureaus ng DILG? Nabanggit na natin kanina to, di ba? Sino ang nag-aasikaso, nagpapatakbo, nagsusupervise ng mga training ng Tri-Bureau, Police, Jail, and Fire? That's the PPSC or the Philippine Public Safety College. So, PPSC was created by RA 9165 ha. Lagay natin dito, PPSC was created by virtue of RA 6975. Ano sabi ko? 9165. Mali yun ha. 6975, no? Na sila nga po, okay, to be the primary institution, okay, that administers and supervise training and development of Tri-Bureau. Okay? So PPSC ang ginawa ng 6975 upang pangunahan at pangalagaan ang pagsasanay ng Tri-Bureau natin. So basta training ng usapan is the PPSC, the Philippine Public Safety College. Okay? O next, number 35. The National Bureau of Investigation Reorganization and Modernization Act of 2017. Now, since Act ang binabanggit, it means batas ang tinatanong. So, alin daw po yung nag-modernize at nag-reorganize sa ating National Bureau of Investigation? So, NBI Act ang tinatanong. Now, 10175 is Cybercrime Prevention, okay, Act. 11200, ito na po yung PNP rank
reclassification. Nagbago ng rango ng PNP. 11279, ito nga po yung naglipat ng training, di ba? Ito yung transferring, okay, NPTI and PNPA from PPSC to PNP. If you remember, binanggit ko ngayon na to, di ba? Ang 11279, yan po ang batas na naglipat ng training ng PNP mula dati hawak ng PPSC, ngayon hawak na ng PNP mismo. And now, ang tamang sagot is Delta. It's RA 10867. Yan po ang Modernization Act ng NBI natin. Okay? O next tayo. Number 36. After finding probable cause for the case of plunder filed against him, Police General Jose Portia is preventively suspended by the Ombudsman. Who among the following shall temporarily replace him as officer in charge of the PNP? Sino raw po, kasi sino raw po ang papalit? Okay? Temporarily replace him as officer in charge ng PNP. Now, take note, ang sabi ng question, si Police General Portia ay nasuspend ng Ombudsman dahil sa kinakaharap ng kasong plunder. Okay, case of plunder, no? So, sino papalit sa kanya? Since si Police General ay first in command, sino papalit sa kanya? Police Lieutenant General ba na si Pedro Santillan as Chief of Territorial Staff? Remember, ang Chief Territorial Staff, fourth in command. Okay, fourth in command siya, no? Now, Bravo, Police Major General Nicasio de la Fuente, who is recently designated as Deputy Chief for Administration. Ang Deputy Chief Administration, second, in pangalawang pinakamataas. No? Next, number 2 C. Police Lieutenant General Jefferson Terrado, the Deputy Chief for Operation. Ang Deputy Chief ng Operation, this is third in command. Okay? And then, Police Brigadier General Donato Fuentes, so masyado pa siyang malayo. Alisin natin yung Delta sa pagpipilian. So now, between Alpha, Bravo, and Charlie, sino ang papalit kay Chief PNP para maging OIC kasi naalis siya? Now, first is first in command Chief PNP. So pag nawala ang first, sino papalit? Parang racing lang yun yung second, di ba? So the answer is Bravo. So the answer is Bravo. Now, ang concern dito, sir, kaka-designate lang niya as Deputy Chief, pwede ba siyang maging OIC kagad? Yes, regardless kung kaka-designate lang. Since siya ang nalagay sa Deputy Chief, siya ang pangalawang pinakamataas. Kaya pag nawala yung una, ang papalit si pangalawa. That is letter B. Okay? So ito, bilang dagdag kaalaman lamang po, no? Ano po ang kasong plunder? Ang plunder po mga kapatid, no? Plunder, okay, is the crime of stealing, let's say, stealing money, okay, from the government. Okay? Pag nanakaw ng pera ng kababayan. Now, magkano? Kasi kapag mababang halaga, papasok ng graft and corruption. Pero in plunder kasi, papasok ito ng plunder kung may specific amount yung nanako mo. Ang tanong, magkano po ang amount para masabing plunder ang kaso mo? So sabi ninyo 50 million and above. So tama naman po. Okay? So crime of stealing money from the government amounting at least 50 million pesos. Yan. Okay, 50 million pesos ang plunder natin. Now, ito po ay pursuant sa RA 7080. Okay? Ito po bilang dagdag kaalaman ulit. RA 7080. Anti-plunder law. Okay? Now, sa 7080 mga kapatid, kung babasahin natin siya, ang nakalagay po doon, plunder is 75 million pesos. Okay? So, according sa 7080, para maging liable ka sa plunder, dapat 75 million pesos ang nanakaw mo. Now, sir, bakit sabi natin 50 million? Dapat ito 75. Now, yan po kasi yung unang amount na dineclare ng 7080. Now, eventually, may another law na nag-amyenda sa 7080. Now, RA 7659, also known as the Death Penalty Law. Death Penalty Law. Sorry. Okay? So, it amended RA 7080 and reduced
amount to 50 million. Okay? So, yung 7659, yan ang death penalty law na nagbawas, no, ng amount ng plunder from 75 ginawang 50 million pesos. Now, kaya ko binabanggit po sa inyo ito kasi baka mamaya pag nag-research kayo at basahin ninyo yung RS 7080, magulat kayo, 75 million nakalagay doon. Bakit sabi po ng lecturer namin 50 million? So, yun po kasi ang nangyari. So, una kasi, initially, 7080, 75 million. But it was amended, ginawang 50 million ng 7659 natin. Okay, so yun po ang blunder. Now, sabi ni Eddie, Sir, di po ba Police Lieutenant General ang rank ng second in command? Yes, tama naman, Eddie. No? Police Lieutenant General ang rango ng isang Deputy Chief for Administration. Tama naman po. Pero, hindi po naman ibig sabihin na hindi pwedeng maging Deputy Chief for Admin ang isang Major General. Kasi pwede kang ma-appoint sa isang posisyon kahit hindi ganun ang rango mo. Remember, pwedeng mangyari yon. Tapos, kung tingin ng PNP na kaya naman gampanan ang posisyon, kahit hindi ako pang rango, pwede ka naman kasing ma-promote. Okay, that's promotion by virtue of position. But the point is, pwede kang ma-appoint sa isang posisyon kahit hindi pa angkop ang iyong rango. Pwedeng mangyari yan. Halimbawa, ganito, si former Chief PNP Guillermo Eliazar, isa sa mga pinaka-nagisikat na Chief PNP natin yan, di ba? Pero bago siya maging Chief PNP, siya muna ay naging NCRPO Director. Okay, sa amin dito sa NCR, no? At doon siya sumikat kasi siya yung nag-iikot sa mga police station sa NCR at hinubuli niya yung mga police na patulog-tulog o kaya mga walang ginagawa. Kaya sumikat siya, no? O ngayon, ganito po, nung siya ay na-appoint as NCRPO Director, ang rango niya po is Police Brigadier General. Kasi galing siya sa pagiging QCPD or Quezon City Police District Director. Rango niya is Brigadier General. Tapos nilipat siya as NCR Director. Ang kailangan ng NCR is Major General, di ba? Pero na-appoint siya as NCR Director kahit Brigadier pa lamang. So pwede naman as long as tingin ng Chief PNP o ng President, kaya mo or magagampanan mo. Tapos eventually, kung kaya talaga, tsaka lang iaangat ang rango mo. Tsaka nakalagay naman sa Bravo ko, he was recently. Pag sinabing recently, bagong lagay lang po lamang siya. Okay? Bagong lagay lang, bagong appoint lamang siya as Deputy Chief. So, possible pa rin naman talaga. But the idea is, pwede ba siyang maging OIC? Pwede naman din. Ngayon, kung sa pagiging Chief PNP ang pinag-uusapan, ulitin ko ha, kung pagiging Chief PNP ang pinag-uusapan, posible kaya na maging Chief PNP si Major General Nicasio de la Fuente kahit Major General ang rango niya? Pwede ba siya ma-appoint as Chief PNP? Yes or no? Anong tingin niyo mga buddy? Pwede ba hindi? Yes, sir. Yes. Pwede. Pwede hindi? Pwede. Bakit? Kasi in the rules, okay? Yes, oo. Kasi by the rules po, ang kailangan o ang mga pagpipilian para maging Chief PNP ay mula sa ranggong Brigadier General to Lieutenant General. So siya, Major, so pwede talaga. Okay? So kahit 1 star ka pa lang, pwedeng manganak yan, maging 4 yung bituin mo. As long as ikaw ang pipiliin ng Presidente para maging Chief PNP. Pwede po mangyari yan. Actually, Kasi Bato de la Rosa, sir. yes, very good. I was about to mention, yun yung nangyari kay Bato de la Rosa. Oh, bago siya maging Chief PNP, siya ay director sa Davao. I believe Davao eh. Tapos, Brigadier General siya. At the time, Chief Superintendent ang rango niya. 1 star. Ngayon, si Duterte ang umupo bilang presidente. Siya ang pinili ni Duterte. So, 1 star, naging 4 star directly. As long as ikaw ang pipiliin, pwede kang maging Chief PNP. Okay? Basta ang minimum, Brigadier General, maximum, Lieutenant General, magiging next PNP chief ka. So siya, Nicasio de la Fuente, totally, pwede talagang maging Chief PNP siya. Pero hindi naman sinasabing Chief PNP. Officer in charge pa lamang naman siya. Okay? That's number 36. Okay, number 37 tayo. Okay. On November 13, 1936, no, this agency saw its inception upon approval of Commonwealth Act number 181 by the legislature as under the
Department of Justice, no? PNP, NBI, PDEA, or BGFP. So, tinatanong sa atin mga buddy is isang agency. Anong agency raw po na sila po ay nabuo? Remember inception, di ba? Creation yan, pagbuo yan. Inception, nabuo sila by Commonwealth Act number 181. And another detail na binanggit is under daw sila ng Department of Justice. Now, PNP, remember, under ng DILG through NAPOLCOM or under ng NAPOLCOM. So, hindi naman yan ang tamang sagot, di ba? NBI pwede. PDEA, under the Office of President, di ba? So, hindi naman po PDEA ang tamang sagot. BJMP, under ng DILG. So, the answer is NBI. Bravo. Okay, so tamang sagot is bravo. So, remember, ang batas na gumawa ng NBI is Commonwealth Act number 181. Tapos dati, sila po tinatawag as Division of Investigation bago pa sila tawaging Bureau of Investigation. Okay? So, yun po ang ating number 37. Okay. Virtue. Ano ibig mo sabihin na virtue 4 years ba niya na habit? Ito po ba ay tumutukoy doon sa years of service ng isang Chief PNP? Na 4 na taon siyang magsaserve as Chief PNP? Yung ba ang ibig mo sabihin dyan? Yes, sir. Yes, if that's what you mean, yes, tama po. So, 4 years po ang service ng ating Chief PNP. Pero ito, bago tayo magpatuloy, meron lamang akong question sa inyo. Munting question lamang. So, sabi natin, 4 years ang servisyo ng isang Chief PNP. Okay? 4 na taon siyang magsiservisyo, di ba? Pero, bakit nung panahon ni Duterte, ang daming mga naging Chief PNP? Humigit kumulang 7 or 8 Chief PNP ang dumaan sa kanya. Ang serbisyo ng isang presidente, 4 years din. 6 years pala. 6 years ang isang president. So why is it that during Duterte, ang daming naging Chief PNP? Nandyan si Bato, nandyan si Eliasar, si Albayalde, sino ba ba? Ang dami, di ba? Ang dami mga naging Chief PNP. Ngayon, kung 6 years ang isang president, 4 years ang Chief PNP, dapat 2 Chief PNP lang ang maaabutan ng isang president. Pero ulitin ko, bakit during the time of Duterte, halos 7 hanggang 8 Chief PNP ang dumaan sa kanya? Sige nga, sino po kaya makakasagot niya? Ano kaya ang pinaka-particular na rason dyan? Pleasure to the President. Ang ibig sabihin ni Will Jokes, no, ni Sinyo, yan kasi ang clothing ni Sinyo Cagasan ng flip-top, diba? Will Jokes clothing. At the pleasure of the President. Pag sinabing at the pleasure of the President kasi, it means magsaserve ka isang posisyon depende sa President kung hanggang kailan. Halimbawa, bilang isang secretary, department, DILG secretary for example, no? Ang tenure or years of service ng isang DILG secretary ay depende sa presidente. Kung sino ang gusto ng president, siya ang uupo. Now, is that also the case for Chief PNP? Hindi po. Remember, sabi natin, 4 years ang service ng PNP chief. So, hindi po yun at the pleasure of the president. Hindi po. Okay? Sabi naman ni Jason ba to? Jason Encarnacion, retirement. Paano retirement, Jason? Paki-elaborate mo yung sinasabi mong retirement. Paano retirement? Kasi actually, it's close to that idea. Malapit na po. Gusto ko lang manggaling talaga sa inyo ano yung pinaka-exact reason kung bakit gano'n. So yes, it's about retirement, pero what exactly tungkol sa retirement? Ano pong retirement ang nangyari dyan? Ha? Yun, okay. So, tama po. Sabi ni Malicious Mischief, mandatory retirement. Maganda po kasi, di ba, ang isang retirement, ang retirement po yan yung pag-alis sa servisyo, di ba? Pag-alis sa servisyo yan. 2 klase yan. Binanggit natin kanina yung optional. Pag nakapag 20 years ka, retired na, di ba? Or pwede ka na mag-retire, bahala ka sa buhay mo, di ba? Kung gusto mo na. Pero, pag sinabing mandatory, tinatawag din siyang compulsory na sa ayaw at sa gusto mo ay magre-retire ka. Kailan mangyayari yan? Kapag po ikaw ay umabot na sa 56 years old. Okay? So pag ikaw po ay 56 years old na, sa ayaw at sa gusto mo, aalis ka na bilang Chief PNP. Okay? So now, what happened to those chiefs na dumaan kay Duterte, hindi po nila natapos yung 4 years dahil umabot sila sa mandatory retirement age nila.
Kaya ang daming chief PNP na umabot or napailalim kay Duterte. Pero halimbawa, let's say na-appoint ka as chief PNP at the age of 50 years old. So meaning, may 6 years ka pa bago ka bago ka retire, di ba? So, meaning, you have the opportunity to complete the 4 years. Okay, service as chief PNP. So, kapag naka 4 years ka na chief PNP, ilan taong ka na? 54. Oh, 54 ka na, di ba? So now, ngayon, may 2 years ka pa. So, ano naman ang mangyayari kapag ganon? Ulitin ko at the age of 50, na-appoint ka bilang chief PNP. So, natapos mo yung 4 years. 54 ka na. May 2 years ka pa bilang police officer bago ka mag-mandatory retirement age. So, anong gagawin mo ngayon? Natapos mo na yung 4 years mo. Will you be promoted? Will you be demoted? Babalik ka bang patrolman? Imagine mo, no? Nagserbisyo ka ng ilang taon para makaakyat sa ranggong position chief PNP. Tapos, may 2 taong ka pa, binalik ka ng patrolman, buti na, hindi naman pwede yun doon, di ba? Magpakahirap ka, tapos babalik ka ng patrolman, uutusan ka lang ulit, no? NUP? Hindi po NUP. Ano ba, promoted? Pero bang promoted? Wala naman siguro mas mataas pa sa chief PNP, di ba? Wala naman yata super chief PNP. So ano yan? So since may 2 years ka pa at wala nang ibang posisyon, ang mangyayari sa iyo is retirement na rin. Anong retirement yan? Ang tawag dyan, attrition by attainment of maximum tenure. Ikaw po ay aalisin na sa serbisyo dahil na kumpleto mo na yung maximum number of years ng pag-serve as an official. So, in GPNP kasi 4 years lang, di ba? So, pag naubos mo yung 4 years, alis ka na. Kahit meron ka pang remaining years in the service bago mag-mandatory. Yun po yun. Okay? So, yun po ang mga pwedeng mangyari dyan, no? So, last one, may tanong pa. Ano po ibig sabihin ng 65 mandatory? Yung 65 naman po, yan po yung sa mga yan po ang mandatory retirement age sa government service. In general siya. In the PNP kasi 56 ang ating retirement age. Okay? Pero sa other government service, 65 ang general mandatory retirement age. Yun yun. Okay? Let's go back. Number 38 tayo. Okay. Police Brigadier General Mama Otlo was designated as the Chief PNP. Was designated by the Chief PNP as the head of Police Regional Officer. Umulit lang to. Parang umulit lang, no? Okay, the answer is Regional Director, Charlie. So remember, no? Ang position mo, Regional Director. Ikaw ang RD ng Regional Director. Ang rango mo, Brigadier General. Okay? Pero kapag sa NCR, anong rango ng RD? Major General. Okay? Next number, 39. Okay, the NAPOLCOM is to the PNP, the blank is to the PIDEA. Parang ano to parang, ano ba to? Parang kay Willie Rubio, parang game show, no? Kung ang NAPOLCOM ay sa PNP, ano naman ang sa PIDEA? Parang gano'n, no? So, is it Office of the President? Is it DDB? Is it PPA? Is it DILG? Now, ano pa yung PPA? PPA is parole, parole and probation administration. Okay? So, parole, probation, administration. Yan po yung agency na sila po ang nag-administer o nagbabantay ng mga nag-undergo ng parole and probation. Yun yun. Okay? Now, so hindi naman siya connected sa ating question, kaya we can remove Charlie sa ating mga pagpipilian. Okay? So, let's remove Charlie. Now, NAPOLCOM, sila ang agency na mas mataas sa PNP or under ng PNP. No? So, ang tinatanong is, saan po under ang PIDEA? Or rather, ano ang katumbas ng NAPOLCOM sa PIDEA? So, sabi natin kanina, under ng Office of the President ang PIDEA natin. Pero sino ang pinakakatumbas ng NAPOLCOM pagdating sa PIDEA? So, bago po umabot ng Office of the President, DDB muna. Kasi PIDEA is under the Office of the President through the DDB. So, the answer is Bravo. Okay, so DDB muna bago mag-Office of the President. So, siya ang pinakakatumbas, no, ng NAPOLCOM sa PIDEA natin. Next, number 40. Who shall be the chairman of the NAPOLCOM? So, sino daw po ang magiging chairman ng NAPOLCOM natin? I believe na banggit ko na po kanina ito. Ilang beses ko siyang binanggit kanina, di ba? So, ang magiging chairman or uupo bilang chairman ng NAPOLCOM
ay si DILG Secretary. Very good, ha? DILG Secretary. Now, ganito po siya, no? Maliwanag natin saglit, no? So, again, DILG Secretary, okay, shall serve as the ex-officio, okay, chairman of NAPOLCOM. Ex-officio chairman of NAPOLCOM. Okay? So, ano po ibig sabihin, sir, ng ex-officio? Ganito po siya. Pag sinabi natin ex-officio, it is translated as from the office. Okay? From the office. From the office. Yan. Okay? So, ibig sabihin po, kapag sinabing ex-officio ka ng isang agency or grupo, it means ikaw ay napabilang sa grupo na yon dahil galing ka sa isang opisina. Ikaw po ay galing sa isang partikular na opisina. Halimbawa, kung sino man po ang maninilbihan bilang DILG Secretary, siya na rin po ay papaupuin bilang chairman ng NAPOLCOM. Ibig sabihin, dahil galing ka sa opisina ng DILG Secretary, ikaw na rin ay uupong chairman o magiging parte ng NAPOLCOM natin. Kaya ginagamit yung word na ex-officio. Now, another one, ito po, the Chief PNP, okay, shall serve as an ex-officio member of NAPOLCOM. Yan. So si PNP naman, si Chief PNP naman po, siya po ay magiging ex-officio member. So dahil galing siya sa opisina ng Chief PNP, no, siya na rin po ay pwedeng maging member ng NAPOLCOM natin. So ayan bilang karagdagang informasyon lang po para sa atin. Ano? Now, by term of your position lang. Yes, tama po. Opo, parang gano'n ang ibig sabihin niya. Dahil sa posisyon na hinawakan mo, ikaw na rin po ay meron na rin, kumbaga parang additional na responsibility, okay, na ibibigay sa iyo mula naman sa ibang opisina. So yun po ang pinaka-ibig sabihin ng ex-officio. Kaya pag naibigay yan, ex-officio, ibig sabihin, multiple offices ang iyo pong kinabibilangan. Multiple departments, multiple agencies ang iyo pong kinabibilangan. Yun po yung ex-officio. On next, number 41. Okay, among the following, he is known as the father of modern policing system. So, sino daw po ang kinikilala bilang father of modern policing? Diyos ko, napaka-basic na tanong, napakadaling tanong yan. Kasi isa sa mga pinakakilalang tao, itong father of modern policing sa atin, di ba? That is Sir Robert Peel. Very good, si Sir Robert Peel. Ito lang po, bilang paalaala lamang po, sinabi na po nila, Atty. Gabaw, na they will remove questions katulad ng mga who is the father, yung mga ganong klaseng tanong, okay? Kaya, hindi na po natin dapat pagpukusan yung mga ganitong klaseng tanong, okay? Sir, bakit kasama pa rin siya dito? Kasi still, in the evolution of policy, importante si Robert Peel. Now, although nabanggit po ni Atty. Gabaw, or nila Atty. Gabaw, that they will remove those kinds of questions, still, hindi pa rin po talaga maiwasan at may mga pagkakataon pa din na may mga itinatanong about sa history ng ating